Ito nga po yung sinasabi ko sa inyo, lalampasuhin, bubutatain ni Isko ang baratae. Hindi po nakaporma. Hindi po nakaporma ang baratae kay Isko. Pakinggan natin. May nag-comment ngayon sa social media. Balikan natin ng konti yung politika. One, medyo bumalimbing na daw kayo. Dahil dati bumabanat kayo kay Marcos. Ngayon, tila parang pinopromote daw ninyo. Ano masasabi nyo dito sa mga nagsasabi sa inyong bumalimbing na daw po kayo? Oh, yung balimbing, depende yan. May matamis, may maasim. Oh. Nakain nyo na ba yun? Yes. Wala akong ganun. Action Demokratiko ko. Patay, At ang pahiya ka tinakbo agad. ko po yung mayor. Noong nagkalaban-laban kami sa pagka-presidente nung araw, may mga bagay na nasabi na. Bagamat yung mga nasabi, ang taong bayan ay nagpasya na. Oh. Talo ko. Olats. No? 31 million voted for him. Now, if you really believe in democracy, you recognize 31 million. Ay, ganun lang kasimple. O, di tapos na. O, tingnan ninyo. Maghanap kayo. Ito, magandang challenge. O, doon sa kung sino yung nag-comment. Maghanap kayo ng mga salita. Simula nung naolats ako pagka-presidente. Oh, tahimik yung baratae ah. Baratae! Mga tae, sagot! Aray ko. Wala yung mas malo ah. Mas malo! Aray ko. Mas malo! Stupid. Mama. Mayroon ko. Alingin mo. May mga yung mas malo. Aray ko. Mas malo. Ang dami ng iskandalo na nangyari. Ano yun? Yung issue ng sibuyas, asukal. Naalala niyo yun? Yung mga unang... asukal asukal, sibuyas, lahat. Anything. Mga ano. Alam mo, 5-5 dinut-dut sa akin sa mikropono. I never made comment. Why? Ginagalang ko yung 31 million na mamamayan bumoto kay President Bongbong Marcos. Siya binoto demokrasya yun Paya, walang masagot walang tahimik barateros, madadaldal to Tahimik Tahimik. Di tapos na ako. Wala kayo narinig. Mangyari ba, naalala nyo yung kwento sa Maynila, nagsigawan ng tao, boom, malik ka na. So I listen to, salamat naman. 65% of the people of Manila voted in our favor. Ayun. Mayor na ako. Presidente si Bonget. Mas komportable ako sumisang pagka si Bonget ang tawag namin. But, yan po yung kinuwento niya sa akin. Ay sa amin nila, Boss Mike. Ang tawag niya talaga Bonget. Kasi nga magtotropa talaga sila. Ayan pwede ko nang sabihin. Okay? Hindi ko pwedeng hindi ko pwedeng sabihin. Magkakaibigan po talaga sila. At nung nagkasama nag-ano-ano nga sila, nung nagkalaban sila ng presidente, tawanan. Ayan po yung kwento ni Yorme. And ngayon nga, ang sabi niya, talo na ako. Ano pa bang gusto nyo? Awayin ko siya? Awayin ko siya ng awayin? Talo na ako. Sino kawawa? Maynila. Tama naman ganun po yung sinasabi natin na dapat pagtapos ng eleksyon, makontento ka na. Hindi. Mga Duterte, iba po. Talagang mag-aano pa rin sila ng hate. Mag-aano sila ng hate. Bobo Aray ko. with due respect kay President Marcos, anong ginawa ko? MBQ, thank you, MBQ. Nakipagtulungan. Para ano? Para ba sa politika ko? Unang-una, wala naman ako ambisyon na. Pangalawa, hindi naman kami magkakontra. Presidente siya, mayor. Oy, Mami Norma Pablo, Mami Norma, thank you po. Ingat po dyan, Mami Norms. Pero ako, nataon pa, ito mas masakit. Mayor ako ng Manila. Hindi naman ako mayor ng Quezon City, Pasig,
Taguig o Davao. Makati. Eh, ang Maynila is very unique because we host the seat of power. Malacanang, nasa Maynila. Anong buting idudulot Patay. Di sa na, mamamayan ng Maynila? patay. Di na makasagot. 2 milyon Patay. sa gabi. 3 milyon sa araw. Patay. Kung ako'y makikipagbardagulan sa presidenteng hindi ko kapartido. Patay. Di na makasagot yung banatay at banatae. Aray ko. Ano? Sagot. Or, may buti bang mapapakinabangan ang mga taga Maynila kung ang mayor ng Maynila, partido man o hindi, ay nakikipagtulungan sa office of the president? Patay. Immaterial of names. Patay. Whether, let's just say, for example, in the near future, let's just say si Sara Duterte naging presidente. Halimbawa lang, let's just ano lang tayo. Total, nagkukwentuhan lang naman tayo rito. Pero gusto nyo ba siyang maging presidente? Naging presidente si Sara. Let's just say, salamat sa Diyos, binoto ulit ako ng mga taga Maynila as mayor. Hindi kami magkapartido. Remember, presidente ako ng Action Demokratiko. I have my own party. No? Makikipagbardagulan ba ako sa kanya? Most likely, hindi rin. Why? Una, binoto siya ng taong bayan. Siya ang binoto ng taong bayan. Igagalang din natin yung boto ng taong bayan. Tama. Oh. Makikipagtulungan din ako sa presidente in that future. Or let's just say, another person, para hindi na tayo, yung two warring group lang. Let's just say, napagpasya ni Secretary John Vic na tumakbong presidente. Yan. Naging presidente siya. Hindi mangyayari yun. Hindi, pero puntuhan na lang. Usapan lang. Di mangyari ba, makikipagtulungan din ba ako? Yes. Oh, patay, barado. Oh. Pinamumukha lang ni Isko sa mga banatae, natatanga-tanga sila. Aray ko. Diba? Magaling talaga si Mayor Isko. Diba? Oh. Di sila makasagot eh. Pinamumukha lang ni Yorme, natatanga-tanga kayo lahat. Oh. Gusto nyo manira ng presidente. Yan. Yan lang gusto sabihin ni Yorme. Hindi niya lang masabi kasi baka magmukhang tae na nga, maging tae pa. Aray ko. Nice, Yorme. Very, very nice. Pagpalagay natin si Leni Robredo, Oh. naging presidente, tumakbo, naging presidente. Oh. Makikipagtulungan ba rin ba? Makikipagtulungan ako. Yes. Kumbaga, Wag kayong bastos nagsasalita. Wag kayong bastos. Bastos kayo eh. Nagsasalita si Yorme, patapusin nyo. Aray ko. Di ba? Ginukuhan yung guess, ayaw yung patapusin. Aray ko. Bastos. Ang papangit na, babastos pa eh. Aray ko. generally, I will do the same whoever sit in Malacanang because one, I am the host city. That's Yes. the uniqueness of us. Two, we are a struggling city. I cannot lie about it. Mm. Lahat ng uri ng tulong hihingin ko. Mm. Maniwala kayo, ipanghimod ko ang taong bayan. Yun. Then so be it. Yes. Hindi ko ipanghihimod ay pagkakatimawa ang sarili ko. Tama. Dahil magagalitan nanay ko, babango sa libingan niya yun. Oh. Kasi sinabihan ako ng nanay ko na huwag ako magpapakatimawa. Mm. Pero kung taong bayan ang pag-uusapan, bakit hindi? Why? Tumakbo ako, salamat sa Diyos, sa tao, nanalo, para maglingkod. Mm. Hindi para makipag-away. Aray, ano balatay? Kaya pa ba? Balatay! Kaya pa ba? Yan ang dapat. Di ba? Kita nyo. Kayo, binabas nyo si Pam ng Cebu. Dating DDS daw. Ngayon, kay BBM na. Makikinabang yung makikinabang yung mga Cebuano. Di ba nagpadala ng tulong ang Pangulo? Anong gusto nyo? Huwag tanggapin.
parang gusto ng mga DDS, wag daw tanggapin yung kay Pam. Nung nagka-earthquake doon, walang masilungan, nagpadala at kaagad ang Pangulo. Ang gusto ng mga DDS, ba't tatanggapin mo yan? Pero magagawa mo kay Pam. Governor siya. Makikinabang yung mga Cebuano, binas nila si Pam. Aray ko. Gusto ng mga DDS, puro politika. Kahit mangisay-ngisay na sa gutom ang mga constituents ng Maynila o kaya Cebu. Ganun ang gusto nila. Oh. Yun ang aking obligasyon. Now, I may be wrong about it. Then, if that is wrong, I'd rather be wrong. Tama. Addressing 2 million mouth. Tama. Especially ngayong crisis na ito. Okay, tamo. Barado, di nakasagot. Di ba, ganyan ang mga DDS. Gusto nila, lagi ka nakatutok sa kuyukot ni Sara, nila Digong, doon ka. Parang sila, baratae. Yung mga iba-ibang mga sumusuporta ngayon sa Duterte, mga DDS Black, si Robin Padilla, tanga. Ganun ang gusto nila. Oh, eto pa. Pakinggan nyo pa po, oh. That is Pakinggan nyo to. lang. Dahil lang. Usapan na yan, ghost project na yan. Kasi ito yung tinatanong ng Oh, sino mga to? netizen ngayon. Oh, kita mo, kala mo, mukhang Shrek, oh. Mukhang Shrek! Scammer! Aray ko. Scammer, oh. Jay Guevara in the house. Scammer, man. Aray ko. Oh, pakinggan natin. Ang tanong ni Scammer. Naniniwala po ba kayo na mastermind nga talaga si Bongbong Marcos sa nakawan na nangyayari sa gobyerno? Oo. Ba, magandang tanong, ah. Pantanga lang, ah. Hindi talaga sila makaporme. Dinidiin nila si BBM. Lahat po dito dinidiin si BBM. Si Isko naman, hindi niya nakikitaan si BBM na siya ang pasimuno. Barado eh. Aray ko. Hindi nila makuha yung gusto nilang sagot kay Yorme. Aray ko. Barado makupal eh. Ano yun eh, chismis yun eh. Oh! Chismis! Aray! Aray ko. Aray! Aray! Sa pool! Ano? Chismis! Aray! Oh! Oh, parang showbiz ang dating. Oh, showbiz! Aray! Sa pool! Oh! Yung para sa akin, wala akong makita na itutusok papunta sa kanya. Patay! But generally, like for example, I'll put it sa akin na lamang. Sa akin na lamang. Halimbawa lang, isang department head ko. Dahil sa department head ko may bureau. May nangalawit. Katulad kahapon, may nag-text sa akin. Kinutongan na clamping, ang bayad 900, inoperan 600. Walang resibo. Oh, kilala niyo yun. Kilala niyo yung nag-text sa akin na yun. Kilala siyang personality. Immediately siniyasat ko. Oo. O tapos ano ngayon? Oh, tigpak. Oh. Kasi totoo yung reklamo. Sasabi ko, pag pinabayaan ko yun, yung simula sa baba, papalo kay Oli papalo sa akin. Ako mananagot as leader. Patay. Kasi under sila sa executive. Patay. Akuin mo. Akuin mo yung responsibilidad. Ganun ako. Oh, pero yung ipagtuturo ko yung ibang tao, hindi ko titingnan ang sarili ko, baka mamaya maligaw tayo ng landas. May kasalanan ba si President Marcos? Ako tingin ko wala. Aray! Balatae!
Aray! Aray, baratae! Ouch! Ouch! Sakit, man! Walang kasalanan si BBM kasi nga, matalino si Yorme, hindi katulad nyo, bobo! Ouchie, ouchie! Sakit, di ba? Sabi sa mga comment, oh, mukhang, sabi dito, sabi ng comment, ano sabi? Nagkamali ata sila ng in-interview. Nagkamali kayo ng interview, no? No? Mali ang in-interview nyo. Kailangan i-interview nyo na naninira sa gobyerno, mga tanga. Ibayin nyo si Norme. Ha? Ibayin nyo si Yorme. Ibayin nyo. Matalino yan. Kayo, mga bobo kayo eh. Dila kayo ng dila ng betlog ni Digong. Akala ng balatae, kasi ini-interview nila mga sila Toby Tiangco, sila Mike Defensor, mga naninira ng gobyerno, natsepo sila sa matalino. Sabi sa comment section, ang bilis ang comment section, hala, bakit ganyan in-interview nyo? Sabi ng mga DDS, ba't ganyan in-interview nyo? Mali ang naratibo, pinagtatagol si BBM. Dapat, kala ko ba SMNI, the anti-government channel? Ba't ganyan love government yung ni-interview nyo? Wala na, SMNI, ba't ganon? Anti-government channel kayo, ba't gayon? Huy! May makiririnig pa po kayo dito, matatawa kayo. Sa ngayon. Kasi wala namang ebidensya eh. Ngayon, may kasalanan ba yung iba? Ay, nakita ko yung mga tinuro. O di ba pinailan ng kaso? Yung sagot ko kanina. Yung kaninang sinabi ko na may mga hinihiring sa sandigan. Yun, may wag mo galingan, nagbubukang tae. Yorme, wag mo masyadong galingan, nagbubukang timawa eh. Ginagalingan mo, Yorme, wag mo masyadong talinuhan. Nagbubukang angat na angat ka sa kanila sa mga tanga na yan eh. May hinihiring sa ombudsman, may hinihiring sa korte. Ayun, dapat mapapanagot. Ngayon, kung sino pa matatamaan, buntot nyo, hila nyo. Pero Yorme, let's follow your logic. Hirit si Marsatak. Ito yung leader ng Marsatak eh. Ay, leader ng Marsatak. May hirit yung leader ng Marsatak. Sabi nyo kung nagkamali yung isa, tinuro si ganito, tapos hindi nyo inaksyonan, kayo may kasalanan. Tama. Ganun na nangyari. Si Zaldico may kasalanan, hindi inaksyonan ni Romualdez, so si Romualdez ang tinuturo. Alam naman natin, whether we like it or not at we deny, si Romualdez, hindi naman gagalaw yan nang walang basbas ng presidente. So there is a corruption from bottom na nanggaling sa Kamara. Imposible namang walang kinalaman ng presidente. May tinatawag kasing by association eh. Misa pag na-associate ka, for example si President Marcos, pinsan si Speaker. Tama, by association. Di ba yan din naman ang ginawa sa akin. Katabi ko lang si Joma. Anong tawag na sa akin? Is komunista. Aray! Putek, barado na naman! Aray ko. Kita nyo, barado. Anong ibig sabihin ni Yorme? Mga chismoso kayo, mga animal. Ina-associate nyo porket pinsan. Ina-associate nyo porket kasama. Ina-associate nyo. Ibig sabihin, chismoso kayo, mga kumag. Aray ko. Sa pool.
Walang lusot kay Yorme. Sa pool ang mga animal. Tama. Hindi, straightforward. Minsan, natatabi ka lang sa litrato. For example, yung itinatabi si BP Sara sa isang litrato ng tao, ina-associate. So, may kasalanan na si BP dahil may picture siya sa akin. Yorme, yung kay BP naman, ongoing na. Malalaman natin. Diba? Yung sa'yo, alam ko hindi ka komunista. Pero yung kay BP, ongoing na. Tama na ka naman dun eh. May picture sila ni Romel Madriaga. Kaya nga, hinahanapan ng probable cause kayo sa Kongreso. Tama ka dyan, sige Yorme. Tama ka dyan. Dahil, wala kang knowledge, di ba? Hindi ko naman sinasayang walang kaalaman si Yorme. Hindi siya nakikialam sa mga ganitong issue, pan-local siya eh. Ngayon, magkakaalaman niyan Yorme sa Kongreso. Correct. Lalo na ako. 5-5 yata nagpa-picture sa akin. Paano kung mamamatay tao pala yung katabi ko? So, ang point ko is that, kung Hindi niya pa nalalaman yung bank records eh. Pag nalaman ni Yorme to, tsaka hindi magko-comment to, ayaw niya makialam sa nasyonal eh. Ayaw niya makialam sa nasyonal kasi hindi naman makikinabang ang Manileño. Yun ang ano ni Yorme. Saldi umamin Mm. sa kasalanan niya, Mm-mm. papanagutin niya. Yes. Papanagutin natin. Inamin niya eh. Ang sabi niya, siya nagdala ng pera, ng ganito, ng mali-maleta. O, inamin niya. O, papanagutin natin. May itinuro siya. O, di kasuhan natin. Ayun. Hayaan natin, halimbawa, tinuturo niya si speaker. Meron daw silang, anong tawag niya? Connivance. O, di papanagutin. Pero ako kasi, halimbawa, katulad yan, sandpit ko yan. Di ba? Kung yung nanay nga niya, hindi siya mabantayan ng 24 oras, ako pa kaya. Aray ko. Malinaw Halimbawa, pisa ko si Romualdez. Yung nanay niya nga, hindi siya mabantayan 24 oras, ako pa kaya. Aray ko. Barato! Patay! Arangan! Aray ko! So they may be guilty of something Oh. or they may be not guilty of anything. Di ba? Pero pagka ang naging basehan kasi natin, chokaran, Mm. o kaibigan, o kakilala lamang, o kaya may kasalanan na siya, lahat na tayo dali. Si BP Sara, dali. Ako, dali. O, kasi kung may nagpa-picture sa akin, Nyumanyanga pala. Biyahero. ka. Biyahero. Di ba? Ang dami nun. Lalo na yung mga mainland. Yorme, mahal ka na daw ni Susi. I love you to daw, Susi. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Nakausap namin si Yorme. Kasi nagtataka rin na kami. Nagtataka rin kami. Ginausap namin siya. Yorme, ano bang ano mo? Binabalatan ka ng mga DDS. Sabi niya, sa tingin mo ba? Sa tingin mo, kung iiwasan ko si Bonget, makikinabang ang Maynila. Kung may magandang dahatin si Bonget sa Maynila, tatanggihan ko? Sabi ko, hindi ka lang kami nakapagsalita. Ilan ang nagugutom sa Maynila? Wala akong pakialam, bibintangan nila ako, binenta ko yung... Binenta ko, sige, kung binenta ko, sino ba nakinabang? Ako ba? Maynila. Kita mo? Yun, di na kami nakapagsalita eh. Sinabi talaga namin, Yorme, binenta mo lahat eh. Binenta mo lahat, kung ano-ano binenta mo eh. Gusto mo, ibenta ko tong City Hall eh. Aray ko. Bakit? What, Yorme? Basta makikinabang yung Manileño. Hindi sila magugutom, bebenta ko tong City Hall. Aray ko. Wag, Yorme, kailangan namin ng mayor's permit. Aray ko. Ganun siya sumagot si Yorme. Straight. Wala akong pakialam. Pag malami ako binenta. Tignan mo. Ano sabi ng Manileño? Ilan lang ba silang porsyento na nagsabing
binulsa ko yung pera. Ilang Manileño nagsasabi na nakinabang sila sa akin. Hindi sa pagmamayabang. Tanungin mo Manileño, ano ako sa Maynila? Oh. Wala na kami masabi. Di diretso namin siya. Sabi ko, ang masasabi na lang po, Yorme, umating ka sa Bengador. Aray ko. Abangan nyo po sa Bengador. Pagkatapos nito, kasi nga sabi niya may schedule siya dito. Tapos, sabi na, abangan nyo po sa Bengador si Yorme. Straight po magsalita si Yorme. Talagang parang nasa kanto ka talaga. Kung ano ang sikmura ng mahihirap, yun din ang sikmura na bubulat-latin niya sa bunganga mo. Kung anong gusto mo marinig na straight talaga. Ganon po si Yorme. Kaya sabi niya, anong gusto nyo? Oh, anong gusto nyo? Ngayon, meron ako ngayon. Yun nga, namigay siya sa mga working class. Oh, anong gusto nyo? Pigilan ko yan? Namimigay ako ng bigas? Pigilan ko? Sino maapektuhan? Sino hindi makakuha ng bigas? Yung mga working class. Pigilan ko kasi kasama doon si BBM. Dahil nakikinig ako sa kanila na wag ako sumama kay BBM. Oh. Mapapalamon ba nila yung Manileño? Mapapalamon ba nila yung working class? Na dire-diretso pa rin nagtatrabaho? Para sa pamilya nila, mga Manileño? Gutumin nila yung iba. Hindi ko kailangan gutumin ang mga Manileño. Oh, sabi ko, iba ka Yorme. Sabi ko gano'n, iba ka Yorme ah. Aray ko. Ano? O ngayon, dito po, hindi nila makakuha-kuha yung gusto nilang sagot kay Yorme. Nag-iiyakan sila. Diretso. Under. Alam mo naman sa downtown. Kami madidistinguish namin sino Filipino-Chinese, sino mga mainlander. But we are public officials eh. Yes. Kaya ako talaga sa totoo, sa akin lang kung yun ay applicable kay President Marcos na maring may Mira mo, yan, si BBM na naman inaangat niya. Aray! Aray! Ang sakit nito! Ang sakit nito! Putik in the anti-government channel. Putik, si BBM ang pinopromote. Patay! Oh. nagawa yung iba na hindi niya alam. Minsan na-associate lang siya. Yeah? Ganun din naman yung kay BP Sara. Bakit natin sasabihin dahil lang sa may litrato? May kasalanan na si BP Sara. Ano yun? Ano sinabi? Ano yung nag-gaybi, nagbota ng Tiape o ng pera kay BP Sara? Sabi lang niya yun eh. Yes. Di ba? So yung akin, ganun. Kaya, ang pinakamabisa sa ating mga Pilipino, ito naman, in conclusion, ako naman, ito lang, para hindi tayo naliligaw at hindi pumapait ang buhay natin. No? Kasi minsan, nakakainis talaga dahil nakakakonsumi, hirap na nga. Tapos ito pa, balitang naaabutan mo, di ba? Sila pasimuno niyan, Yorme. Yung mga hayop na yan ang pasimuno ng fake news dito sa Pilipinas eh. Aray ko. Gusto nila maupo. Gusto maupo yung bepe nila eh. Hindi makalusot. Aray ko. Di ba? Pait, bitter. Bitter kasi hindi makaupo. Hindi makalusot. Kahit anong pagpapabagsak na fake news, hindi umuobra. Aray ko. Tira dito, tira doon, point A to point B, 90 million. Nung hindi na-discover, point B to point A, 90 million ulit. Nung mabibisto na, ginawa pa ulit point A to point B. Pag iniisip mo yon, talaga mabibisit ka at gusto mong ilagom. Lahat na kayo, may kasalanan. Lahat kayo walang ya. Ano na? Ang problema noon, yung susunod na henerasyon. Tama. Yun. Kapag hindi tayo naging mainam na papanagutin yung tunay na may sala at ilalagom na lang natin sila dahil sa politika o away sa politika, wala nang tatamasahing maayos na pamahalaan ang mga anak natin. Doon tayo magkwidaw. Yun yung akin. Pero, Kaya ako, nanonood. Pinanonood ko silang lahat. At hindi ko sila inuusgahan. Whether si President Marcos o si BP Sara o sino mang senador na parang inakusahan na lang. Sila'y may sala na.
Hindi, hihintayin ko yung pasya ng batas. Yes. Yung pagpasya ng husgado. Sa Okay. pool. Kasi darating ang punto, ang lahat ng bagay may katapusan. May tuldok yan. Kaya yun ang akin dyan. Yan ang posisyon ko. So Yorme, sa personal na kapasidad mo, itong mga balitang kumakalat, 18 Marines, meron na silang mga ebidensya, pictures na sinasabi nila, ay sinasangkot nila yung magpinsan, pati si Zaldico. Sa personal na capacity mo, do you put weight doon sa kanilang mga ebidensya or sa Umiirit pa, umiirit pa. Ayaw talaga. Pipigay talaga si Yorme para kumampi siya at siraan si BBM. Gusto nila yun eh. Yan. Pipigay nila parang kailangan Yorme siraan mo si BBM. Hindi pa rin talaga. Hindi pa rin tumitigil. Gusto talaga nila, sabihin nila, siraan si BBM. O, sige, ano sagot ni Yorme dyan? kanilang inaakusa? Meron kasing tinatawag na occupational hazards. Katulad kami, maaring akusahan na lang ako isang araw. Oh. Kayo, ikaw, na MBI ka. Inakusahan ka na lang bigla. Di ba? Di ba ang sakit masakit ang pakiramdam. So it can happen to us, all of us, in our profession. Kaya ako hanggat maari, sa gulo ng mundo, sa hirap ng buhay ng tao, kung talagang halimbawa, ikay may hawak na ebidensya, instead na i-press con mo, paila mo ng kaso. Aray! Aray, 18 Marines! Ano na, Mike Defensor? Ang sakit naman! Gumanong pa si Ngongo. Ayaw nga, ako may pinalalaw na kaso. Himing sabihin nyo, tanga. Ngiti ka. Aray ko. Umuha ka ba eh? Ibig sabihin nun, pinala ka ng kaso kasi ngiti ka. Aray ko. Di ba? Ganyan namin Yome. Kaya pinalangan ng kaso kasi nga ngiti. Aray ko. Ina mo. Tama. Hindi mo mabeso. Inaya mo. Blank anam lang. Blank ina mo. Aray ko. Alam mo na ngayon. Bakit kami na aso kasi make news. Kaya may mo naman. Mas malo. Aray ko. Umuho pa siya eh. Kaya nga, ako, pinailan ako. O kaya ka nga pinailan kasi make news. I-file mo talaga. Tuluyan mo at hayaan mong husgado ang magsabi kung ang hawak mo ba'y mabibisa. Kung ang akusasyon mo ba'y tama. Tapos. Kasi that's the way. In a civilized... Oh, ba't di kayo makasagot? Ba't nagpa-press ko yung 18 Marines? Kasi nga, pag magpapapreskon ka, ibig sabihin nun, diretso ka na ng magkaso. Hindi nagpapreskon tapos umuwi, sinundo ni Mike Defensor. Bobo ba kayo? Oh, kapag papapreskon ka, diretso, file ka ng kaso. Hindi, sinundo ni Mike Defensor. Very good, guys. Aray ko. Very good. Very good, guys. Sira si BBM. Oh, very good, guys. Hindi nag-file ng kaso. Nung inibitahan ng NBI, hindi pumunta. Bumuelo muna ng script. Ayaw nilang isa-isa. Sila masusunod. Aray ko. world in a civilized time, we must be guided by law and order. Because politics is part of government. And I cannot allow my grandchildren someday to see we in government keep on accusing each other every now and then of something else or bad things just for the sake of destroying one person or pulling somebody's feet para ikaw ay umangat. Tapos nasa laula na ang pamalan.
Hindi pwedeng pumalpak ang gobyerno. Patay! With all honesty. Patay! Ang sakit niya para sa kanila, men! Gusto nila palpak ang gobyerno eh. Sisirain nila lahat eh. Aray ko. Aray! Sakit niya sa baratae, putek. Siguro nasa isipin na putek, mali yata ang interview ha. Mali. Maling interview to. Maling talaga to. Mali itong interview na to. Aray ko. Make news. Make news. Hindi pwedeng pumalpak ang leader. Kasi Batay. nakasalalay dyan ang buhay ng tao. Aray. Sa pang-araw-araw, pambukas, at pangmatagalan. Aray, ang sakit nito. Make news. Sakit. Kaya ako, ngayon, pinanonood ko lang. Ako pinanonood ko rin yung mga hindi nagla-like. Pinanonood ko rin. Pinanonood ko lang. Ano? Ang dami nanonood pero walang like. Pinanonood ko lang kayo. Hayop kayo lahat. Aray ko. Pinanonood ko lang. Bigla na lang mawawala tong live. Walang like eh. Bigla na lang mawawala to. Pinanonood ko lang kayo. Hayop kayo. Aray ko. Pinanonood ko lang. Okay. Pinanonood ko lang kayo ha. Akala nyo ha. Matapos lang talaga to. Pinanonood ko lang kayo. Because we can learn from these mistakes, situation, or incident in our life. So that in the next generation, Ayan, no, kita mo, gumalaw, oh. Hayop talaga, oh. Kailangan tatakutin mo, eh. Ha? Kailangan tatakutin mo, eh. in the future, we can assess it properly. For the meantime, I will let the natural course of law apply its own, So, Yorme, you're not saying na totally clean. Hihirit pa, ha. You're not saying that totally clean daw. Si Presidente Marcos. Talagang ano, ha. Talagang hihirit pa, ha. Hihirit pa, ha. Hirit! Ang tanong ko nga, hindi ko nga masasabi kung ako, baka mamaya may kumakalawit din sa City Hall. Oh, sa Nang pula hindi ko- naman! siya. Sa pula naman! Paalam. I have 20,000 people under my command. Oh, At totoo yung sinabi mo kanina, Banat. Yung same logic. Pag may isang nangalawit sa kalsada ron, yung, alam, nangotong na lang. Nangotong na lang. Pananagutan ko sa taong bayan yun. O ngayon, pabaligtarin ko, palalakihin ko. Bari mo, presidente ka? Ilang rehiyon? Original director. aray! Ang sakit naman yan, Yorme! Ba't ginaganyan yung balatae? Gusto nila, naniniwala ako si BBM magnanakaw. Ganun ang sagot, Yorme, dapat. Aray ka! Sabol na naman! Kung mayor nga daw po siya, 20,000 ang minamandate niya. Ang obligasyon niya, mga tao na nag-ooperate. Presidente pa kaya buong Pilipinas? Sabol! Di talaga umubra. Ha? Provincial director. Ha? LGU director. Secretary, assistant secretary, and their offices. So, mahirap bantayan. Mahirap talaga bantayan. But it doesn't mean we have a bad president, we have a bad vice president, Senate, or Congress. It may, at some point, di ba? Across, even mayor like us. Hindi naman ako perpekto. May mga pagkukulang din ako sa buhay. But ang importante, maramdaman ng tao na may gobyerno siyang masasandalan. More than anything else. Normal na lang ako. Mamo. Alam mo ha, kami niya, mamo. Aray ko. Ano ibig sabihin nun? Ang dami daw ni Yorming, mamo. Aray ko. Narinig niya. Hindi ko rin maintindihan. Basta sabi niya, Yorme, mamo. Aray ko. Kasi muro mamo. Ewan ko, baka milk tea yata yan, mamo. Aray ko. Pakinggan natin. Sure. Kung
Meron kang gustong sabihin kay President Marcos? Meron kang gustong sabihin sa kanya? Ayo, may marami pa. Ayan ha. Ano intindihan nyo? Ako hindi. Meron daw sapin-sapin. Meron naman sapin-sapin si Presidente Marcos. May sapin-sapin. Aray ko. May mamu-mamu. Ako sinasubmit eh. Meron kang gustong sabihin? Meron kang Ano daw? Bakit daw yung uso niya ay natuli? Yan sabi niya. gustong sabihin sa kanya? Ano yun at bakit? Ay, yung aking mga... Ano? Sabi niya, pangit daw si Yorme. Ano yun, pangit? Grabe ka naman. Ba't ginasabihan mong pangit si Yorme? Ano ngayon, pangit? Aray ko. Oh, grabe ah. Huwag ganun. Binabastos yung mayor namin eh. Ano ngayon, pangit? Huwag ganun. Memamu. mga pangarap para sa mga taga Maynila. Ayan. Lagi ko sinasabi pag if I have opportunity, marami akong nakalinya eh para sa mga taga Maynila. Tama. May PLM na po, medicine. And I was like taking opportunity, and even I will do the same with Vice President Sara. Oh. Kung may pera si halimbawa may pera si Vice President o si Senator, Senate President, yung may pondo sila halimbawa. Oh. Hihingan ko rin. Yun, no? Ipe-present ko rin yung programa. Yun. Kung meron man ako sasabihin, ipanghihingi ko pa rin yung mga taga Maynila. Yun. Yun. Tayo. Ipanghihingi ko kayo. Anong makabubuti para sa inyo? Oh. Ikaw na isa sa 2 milyong Manileño. Yun. Pero alam nyo ha, iano ko lang muna. Ito na. May hirit si Mars Attack. Kasi ngayon sobrang polarized talaga ang ating bansa. Sobra. Oh, sobra. As in, sobrang polarized nga. Pati kami sinisisi. Sinasabi dito na kesyo, bakit daw kami pumapabor sa iyong opinion? Hindi kayo pumapabor. Tinatanong nyo lang ako. Nagwawala po yung mga DDS. Kasi nga, yung main news channel, aneng overment, pamunayin nyo. Aray ko. Nagwala yung mga DDS. Ba't ganyan sagutin ko? Palisin nyo yan. Hindi nila kaya si Isko, men. Oh, pinuntahan yung ano nyo, pugad ng mga tae. Si Yorme, tapang yan. Binamo pinuntahan yung pugad ng mga DDS. Aray ko. Oh. Kita mo? Oh. Oh, eto tignan nyo Even I will do the same with Vice President Sara. Kung may pera si halimbawa may pera si Vice President o si Senator, Senate President, yung may pondo sila halimbawa, hihingan ko rin. Ipe-present ko rin yung programa. Kung meron man ako sasabihin, ipanghihingi ko pa rin yung mga taga Maynila. Yun, tayo, ipanghihingi ko kayo. Anong makabubuti para sa inyo? Ikaw na isa sa 2 milyong Manileño. Pero alam nyo ha, iano ko lang muna kasi ngayon sobrang polarized talaga ang ating bansa. Sobra. Oh, sobra. As in, sobrang polarized nga. Pati kami sinisisi. Sinasabi dito na kesyo, bakit daw kami pumapabor sa iyong opinion? Hindi kayo pumapabor. Tinatanong nyo lang ako. Ipaalala lang natin, tayo po ay nagtatanong lamang kay Yorme. May iba kaming opinion, nananatili pa rin ang aming opinion na ang mastermind ng lahat ng korupsyon na ito, walang iba kundi si Marcos. So, yun ang aming opinion. Kung iba man ang opinion ni Yorme, Tama. opinion niya yun. Tandaan ninyo, ang bansang Pilipinas ay marami ho itong kanya-kanyang city. Marami tayong kanya-kanyang abalahin. At si Yorme, ang abalahin niya, Maynila. Wala na siyang ibang abalahin kung hindi Maynila. At ako din naman, magagalit din naman ako bilang isang Manileño kung yung kanyang mga constituent ay hindi niya nabibigyan ng tulong. If sabi nga, Sige, explain mo! Mars Attack! Explain, Balatae! Explain nyo! Explain nyo sa mga takang DDS nyo! Sige, paliwanag nyo!
Paliwanag nyo maigi! Tanga yung mga dinis nyo! Saan makakita? Naka-live ka po, explain mo na explain mo bakit gano'n yung sagot ng mo. Kahit anong sabihin ng guest mo, tanggapin nyo. Guest nyo yan eh. Hindi nyo lang matanggap kasi nga anti-government channel kayo. Mga bobo. Oh. Iro mo, oh. Kita mo kung kabobohan nyo, hindi nyo lang matanggap eh. Explain mo. Saan makakita? Ganyan ha. Yung host nag-explain ng Oh, kita mo? Ganyan ba yun? Respetuhin nyo kung ano yung sinabi ng guest nyo, hindi yung sasabihin nyo, explain mo, tanga. Ni Yorme, if the only way para makatulong siya ay through humimod, gagawin niya. Kasi nga, para sa mga taga Maynila. Kung gusto nyo na maano yung mga sinasabi namin about sa korupsyon, doon kayo manood sa mga YouTube channel namin. Ayoko sa YouTube channel mo, nangihingi ka. Scam. Ayoko sa YouTube channel mo. Mapapanood ko si Fiona. Oh, dito kasi nagtatanong opinion kami. ni Yorme. Explain nyo. Magpaliwanag kayo mga tanga. Daga ko na rin na ako agree na si Bongbong Marcos ay guilty. Sige, explain. Dediretsuin natin kasi baka sasabihin sa tingin ko yun. Kaya lang, hindi ako bisita. Hindi naman ako tinatanong eh. Ako tanungin mo ngayon tungkol. Ako tanungin kita. Bakit may taga ka sa ulo? Oli, tanungin kita. Bakit may taga ka sa ulo? Ano ba yan, kepias? Kakulango. Tanggap, tanggap, luga, luga, DDS, DDS. Dating nyo ay karton, dating nyo ay karton. Duterte, Duterte. Tanggap, tanggap, luga, luga, DDS, DDS. Dating nyo ay karton, dating nyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Mailita na peke, mailita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Mailita na peke, mailita na peke. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Sara nababali na siya. Sara nababali na siya. Digong masusunog na siya. Digong masusunog na sa. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Puro fake news ang dedes. Puro fake news ang dedes. Mga troll farm, mga